at sa Pilipinas nating mahal. Ako si Tony Cuevas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Bonus, nagbibigay din sila ng iba pang mga incentives. So medyo magasto siguro sila ngayon pagka ganito mga panahon, partner Cherilyn. Siguro ho, ka-partner Tony. Pero may mga tayo dyan, tips daw ho para mas mapataas ang ating social media engagement na maaaring makatulong sa ating mga MSMEs. Ayan, so doon ho sa mga nag-i-engage po dito ho sa social media, o yun yung may mga nag-i-introduce ng kanilang negosyo using the social media. Meron ho kaming isi-share po sa inyo. By the way, yung bisita ho namin dito is live. Ito ho, more or less may idea na kayo dahil nakita nyo na yung aming advance na nakapost doon sa aming page. Masarap daw masarap daw Oo nga, balita ko, masarap daw. Nga, Excited na positive. akong matikman siya mamaya. Mamaya. Pero bago yan, batiin muna natin ang happy birthday ang ating kapartner na si Zyril Catan. Happy. Sa lahat din po na mga nagsuselebrate today ng kanilang birthday. Today is November 17, Friday. Happy birthday. More birthdays to come sa inyong lahat. Okay. At umpisahan na natin Sige, ka-partner Tony. para daw humapataas yung ating social media engagement, meron palang mga makakatulong na tips na dapat kayong malaman. Unang-una na siguro dito, ka-partner Cherilyn, mag-post daw ng nilalaman ng content. Yung pagpo-post daw ng content na nakakakuha ng atensyon ng mga tao ay susi sa anumang matagumpay na diskarte sa pagpapalawak ng inyong social media. Ayan. Hindi lamang ito nagbibigay daan sa inyo upang kumonekta sa inyong mga taga-subaybay, ngunit nakakatulong din ito upang makaakit ng mga bagong madla at palawakin ang abot ng mensahe sa inyong brand. Ang pag-alam kung ano ang nilalaman, ang ipopost ay nangangailangan ng pangunawa sa mga pangangailangan at kagustuhan ng inyong target na madla. Magsimula sa pamagitan ng pagsasaliksik sa iba't ibang uri ng mga post at isaalang-alang ang mga paksang malaman na interesado sa iyong partikular na taga-subaybay. Ang nilalaman ay nagbibigay doon ng kaalaman at nakakaaliw ay maaring lumikha ng matibay na ugnayan sa inyo pong mga taga-subaybay. Kaya nga yung iba, ano bang content ko? It's either some funny or kumbaga, kung ano-ano. So, importante daw ho yan. Mag-post kayo ng nilalaman ng inyong content o yung inyong kung ano yung content. hilig mong gawin, kung ano yung passion mo, yung mas Yes. magandang content. Okay. Ayan, para mas magtagal kung What ano else? ginagawa mo kasi mahal mo yung ginagawa mo ka-partner Tony. Tama. Ayan, pangalawa, gumamit ng mga kaakit-akit na visual. Ayan. Pagdating sa pakikipag-ugnayan sa social media, ang mga visual ay susi. Ang mga tao ay mas malamang na makipag-ugnayan sa mga post na may kasamang larawan o video kaysa sa mga hindi. Ang mga dekalidad na larawan, nakakatawang memes, infographic at GIF ay lahat ng elementong maaaring makatawag ng pansin sa iyong mga post. So magpapataas ng kaalaman sa brand at mapalakas ang pakikipag-ugnayan. Upang matiyak ang maximum na epekto sa social media, dapat kang gumamit ng may katuturang koleksyon ng imahe at mga kulay, maging orihinal at malikhain, panatilihing pare-pareho ang visual sa lahat ng platform at pumili ng mga visual na malinaw at kapansin-pansin, ka-partner Tony. Alam mo, that's very true. Look, itong hawak ko na ito, di ba, by just looking at it, maiinganyo ka na talaga kasi very colorful, tapos, yun na nga, tapos masasarap pa yung makikita mo. So, make sure na yung inyong, by just looking dun sa inyong ipipresent, ay magugustuhan na nila yon. Gumamit daw ng hashtags. Ang mga hashtag ay isa raw po na mahusay na paraan upang mapataas ang visibility dahil nakakatulong ang mga ito na ikategorya ang mga post sa mga paksang madaling hanapin ng mga user. Kapag gumamit ka ng mga nauugnay na hashtag, ang iyong content ay mas malamang na makita ng mga taong interesado sa paksang iyon. Kaya tumataas ang pagkakaroon ninyo ng ugnayan. Ang mga hashtags ay dapat maikli daw ho. Maikli lang, hindi malilimutan at pinapakita ang nilalaman ng inyong post. Mahalaga rin, ang mga hashtags ay hindi masyadong generic
o masyadong malawak. Subukang makabuo ng malikhain at natatanging mga parirala na nagpapatingkad sa inyong nalalaman. And lastly, wag daw kalimutang mag-research ng mga trending na paksa. Ayan. Maging ano lang tayo, maging alerto lang. Ano ba yung mga in ngayon? So makakatulong daw na yung inyong content is maaring napapanahon or kumbaga usong-uso or nangyayari ngayon. Okay. Tama. At pang-apat, makipag-ugnayan daw sa iyong mga taga-subaybay or followers, subscribers. Ayan. So, kung gusto mong masulit ang iyong mga pahina sa social media, kailangan mong aktibo makipag-ugnayan sa iyong, sa ibang mga users sa pamamagitan ng pagkomento at pagtugon sa mga tanong at komento na ginawa ng iyong mga taga-subaybay. Maaari kang mag-spark ng makabuluhang pag-uusap at makapagbigay ng insight sa mga produkto o serbisyong maaaring interesado sila. Huwag matakot na ilagay ang iyong sarili doon. Ito ay isang mahusay na paraan upang makabuo ng interes sa paligid ng iyong negosyo at sa huli ay lumikha ng higit pang makikipag-ugnayan sa iyong pahina or page. Ayan. Okay. Next, Gumamit daw ng calls to action. Ang mga CTA or yung calls to action ay isa sa mga simpleng pariralang ginagamit upang hikayatin daw ang inyong mga taga-subaybay na gumawa ng isang particular na aksyon. Ito ay maaaring isang bagay na kasing simple ng paghiling sa iyong mga taga-sunod na mag-sign up para sa isang newsletter, bumili o makilahok sa isang survey. Upang maging effective daw, ang inyong calls to action ay dapat na malinaw, maikli lang daw ho, at madaling sundin upang ang mga gumagamit ay maaaring gawin ang mga kinakailangang hakbang ng walang labis na pag-iisip o pagsisikap. Pumili raw ng mga salita na mag-uudyok sa inyong madla gaya ng sumali, simulan o maging bahagi. Bagamat mukhang maliit na bagay lang, ang mga CTA maaari talaga silang maging napakalakas sa mga tuntunin ng paghimok at pakipag-ugnayan sa social media. So, that's our number 5. And lastly, yes, number 6 naman tayo ka-partner Tony. Host content o giveaways. Hindi nakakagulat na ang mga tao ay mahilig sa mga libreng bagay. Ang pag-host ng isang paligsahan o giveaway ay isang mahusay na paraan upang palakasin ang iyong mga taga-sunod, followers, makakuha ng higit pang mga like, comments at pagbabahagi or shares at lumikha ng buzz sa paligid ng iyong mga produkto o serbisyo. Ang bawat paligsahan ay dapat magkaroon ng layunin o premyo na may kaugnayan at kanais-nais sa mga potensyal na kalahok. Kung mayroon kang mga kalahok ng magkomento sa isang post o itag ang isang kaibigan, tiyaking malinaw na balangkasin kung paano sumali sa paligsahan upang ang lahat na ay mananatiling nakatuon. So gamit ang tamang insentibo ang pag-host ng mga ganitong uri ng mga kaganapan ay maaaring magpukaw ng interes at panatilihin ang iyong mga customer na bumalik para sa higit pa. Ayun, so isa-isahin natin. Ayan. sige, wrap up tayo. Yung number 1. Mag-post ng nilalaman na content. Okay, number 2. Gumamit ng mga kaakit-akit na visual. Number 3. Gumamit ng hashtags. Don't forget your hashtags. Yes. Okay. Number 4, makipag-ugnayan sa iyong mga taga-subaybay. Number 5, gumamit ng calls to action. At lastly, host content o giveaways. Ayan. So, pwede nyo i-consider yan para mapalakas ninyo ang inyong Yes. maparami ninyo ang Lalo-lalo na inyong ngayong holiday social media season. engagement. At dumako na tayo sa pangalawang parte ng ating programa, ka-partner Tony. This is it! Yes! Ang title natin for today is From Wholesaler to Fast Food Restaurant Owner. Wow! Diba? Achievement. Kaya nga. Oo. 2006. So, kung magaling tayong magkwenta, 2006 nang nag-start daw ang ating guest as a wholesaler ng mga frozen sausage. Ito yung hawakan ko yung isa. Ayan. Eto guys, eto. Yan. Sino mo mahilig sa sausage dyan? Nako, hindi lang bata actually ang mahilig sa sausage. Okay. Kung komento daw ko kayo magbibigay kung mamaya si ka-partner Tony ng free. Papatikimin ko kayo, slicing ko, ipiprito ko yan, islice ko yan ng maliliit para mas marami kayong makatikim. Okay.
So, ipakilala na natin kasi partly po. ay nabanggit na natin yung kanyang pagsisimula. Pero yung iba pang mga info tungkol sa business at yung ating kwentuhan. Sige. Yes po, it is an honor and privilege to introduce to you the owner of Kawaw Sausage House, Miss Christy Uy Lim. Welcome po sa DZAR. Ma'am Christy, magandang Yes. hapon. Ka-partner Christy. Hi everyone! Good afternoon po! Ayan. Magandang hapon and thank you din. Alam mo, maaga ni Ma'am kanina Yes. na dumating. Okay. Partly nabanggit na namin yung background ng inyong business. So, as wholesaler ng mga frozen sausage, ang inyong sinimula noong 2006, Ma'am Christy. Okay. So, a short background ng inyong company para doon sa mga viewers natin, Ma'am. Kawaw Sausage House po, fast food restaurant siya beside UST. Tsaka wholesaler po kami ng 43 frozen items. Ang dami pala. Wow. Mm. Tapos, what sets us apart from other mga companies, competitors namin na frozen is premium po kami. Mhm. Premium items, less preservatives, no extenders. Oh. Mm. Opo. So, yun ang kumbaga edge nyo among others, Opo. di ba? Premium po siya, pero binarket ko po siyang abot ng Affordable. affordable po. Mm-mm. Okay. So, kailan nyo sinimulan na kumbaga maging fast food na? Kasi, di ba, when you started as wholesaler lang ng mga frozen sausage, Ma'am Christy, pero kailan nyo sinimulan na gawin naman ito na parang fast food na? Sige, parang chain of events po kasi yan eh. 2007, nung third year college ako, Mm-hmm. nasunugan po kami. Oh. Tapos tamang-tama, 1999, di ba, masama yung economy. So, after that, nag-work po ako sa bangko, tapos nag-work ako sa call center. Tapos, mababa po yung salary. So, napapaisip po ako, anong mangyayari sa life ko? So, kaya nag-decide po. You were single then? Opo. Okay. Tapos nag-decide ako mag-aral ng nursing para maka-work abroad. Tapos, yun, ang liit kasi ng allowance ko. Yun, so, dyan ko naisip magbenta-benta ng frozen items. Tapos po, yung pag-graduate ko, yung distant relative po, nakita niya ako sa Sunday market nagtitinda. Tapos inalok niya po sa akin yung pwesto kasi ayaw niya po bitawan. Tapos sabi ko, wait lang, kukunin ko yun pero mag-board exam lang ako. So, dahil kay Achi Evelyn, parang forever, parang nag-change yun, nagbago So, yung that's the vibe. start. Thank you kay Ate Evelyn. So, Yes, po. doon nag-start. Kumbaga, after ng board exam, kinuha mo yung pwesto and doon na nagsimula ang lahat. Opo. When was that? Anong taon yun? 2009? Yes po. 2009. Okay. So, bakit ito? Bakit itong ganitong business ang you were single then, di ba? Sabi mo nga. So, eto na yung business mo during the time. Yes po. Yun Kawaw. Kawaw na yung iyong business. By the way, why Kawaw? Di ba? Kawaw. Parang may pagka-tongue twister pa yung ano. Gusto ko kasi talaga yung word na cow. Ah. Kasi cow for parang sausage, di ba? Made of beef, pork, gano'n. Tapos, gusto ko corny para maalala ng tao. Yung recall ang inano. Mas catchy. Yun. So, kaya Kawaw Sausage House. Okay, yes, Che. Yes po. Sa ngayon, kung ano po yung mga kinakarap po nila ng mga challenges and then sa inyong pagninegosyo and then paano niyo po ito hinaharap? How do you handle this po? Since I started, Yes.
Okay. Number one, wala akong capital nung nag-aaral ako ng nursing. Mhm. So, nangutang ako ng 5,000 pesos. Mm. Oo, yun ang number one. Pero binalik ko pa yun. Mm. So, actually 1 year lang po ako na nagbabayad ng tuition ko eh. Talagang sarili mo yung Tapos second challenge, limited time. Kasi pagka-uwi ko galing school, ready ko na tapos magdi-deliver na ako. Ako lang din nagdi-deliver before. Okay, sipag mo. So, ang ginagawa ko, before school or after school. So, pag before school, before 7 a.m., dapat naka-deliver na ako. Pero within the area lang naman ata eh. Usually, Binondo dati. Kasi maraming maliliit na doon yung specialty store. Yung mga imported ang benta. Tapos, third challenge, walang car. So, Kailangan mag-commute, opo. mag-jeep. Ginagawa ko po before, magta-taxi ako. Tapos, iniikot, taxi po pag-deliver. Tapos, minsan naman, taxi and then pedicab. Iikutin ako ng pedicab. Grabe pala yung mga challenge mo nung nagsisimula ka, Ma'am Christy. Okay. Tapos, fourth po, nung mag-open na ako ng Kawaw, 110 lang yung laman ng ipon ko eh. So natatakot talaga ako. Tapos tingin ko nga sign ni God eh. Kasi kahit sinong pakita ko, yung pag pinakita ko yung concept ko, tsaka yung logo, sasabihin nila mag-click ka. So, tingin ko yung parang sign ni God na ituloy mo na, kahit ganyan lang kaya. And nag-click na nga siya yun. So, after 30 years, eto na nga, di ba? Kilala na kayo. So, yun yung mga challenges nung nagsisimula ka na hinarap mo. So, na-overcome mo yun dahil sa lakas ng loob. Dahil kahit medyo pinanghihinaan ka, siguro sabi mo nga, baka sign ni God na ituloy mo yung plano. Yes, Che. Yes po. Ano ho yung sikreto ninyo sa inyong tagumpay ngayon, ka-partner Christy? Ayan, bukod ho sa pagiging determinado. Ayan. Tingin ko, yung mga qualities, aside sa sipag and tiyaga, medyo na yun eh. Given na yun. Tenacity po. Tenacity, tsaka frugal. Frugal talaga ako. Tsaka, may compelling reason ako to ituloy-tuloy. Kahit gaano kahirap, gusto ko kasi baguhin yung buhay ko before eh. Ano ba yung life na gusto mong baguhin before? Kasi bata pa, usually kabataan, estudyante, parang hindi pa ang interest niya na katulad ng iniisip mo na ano bang buhay yung meron ka during the time, Ma'am Christy? Kasi po aminin ko, after namin masunugan, medyo Talagang naging tight yung money. Oo. Kaya gusto ko lang maging comfortable. Okay. So, yung sunog din ang parang, kumbaga... Yung compelling reason. Oo. Kasi di ba, manakawan ka na raw, wag ka lang masusunugan. Kasi pag nanakawan ka, may matitira pa doon eh. Pero yung sunog wala na. So talagang yun ang medyo tragic na na-experience din ninyo nung araw. And yun din yung nag-drive sa'yo, Ma'am Christy, para magsikap at kumbaga matupad yung mga dreams mo in life. Yes po, oo. Parang kahit gaano kakapagod, lalo na yung nursing, pagod talaga ako. Oo, nakikita ko yung mga nursing student na maaga pa, lalo pag nag-duty na, yung malapit ng matapos. Nako. So, mahirap lang. Singit ko lang kasi. So, hindi mo give up yun. Kumbaga, tinuloy mo yung school and at the same time, yung routine mo na mag-deliver ng orders ay tuloy-tuloy lang. Kasi po, dati sa school, sabi sa amin, yung first na college ko, kung may sinimulan ka, dapat tapusin mo. Saka ayoko kasi pakita sa relatives kung nag-give up lang ako midway. Kaya tinapos ko talaga hanggang board exam. Yes, tama. At nasabi kanina ka-partner Tony na wala daw extenders yung kanyang mga products, no? Maaari po ba nating ma-share sa ating viewers and listeners, ma'am, kung ano-ano po yung mga ino-offer po ninyo
na varieties of your brands. And then, balita ko meron din kayong mga Kung Fu rice meals. Yes po. Bali, sa Kawaw po, fast food restaurant, naglabas na din ako ng may tapa, may chicken nuggets, tapos naglabas na din ako ng yung Kung Fu rice meal, mga dim sums po. Tapos sa frozen, may 43 premium frozen items ako. So, best seller ko sausage. Ito yung nasa harap natin. Mga Okay. sausages po. Tapos, meron din chicken nuggets, mga longganisa, mga bacons, mga dim sums, tapa, yun. David, kung ano yung mga meron kayo, pwede silang mag-order noon. Opo. Ang order ba ay kasi sinasabi ni Sir na kahit hanggang north nagdi-deliver kayo, may order kayo. Yes po, padala lang po sa mga tracking or victory po. So pwede rin sila kahit nasa malayo sila, basta may way na makarating sa kanila, makakarating sa kanila yon. Okay, may bukas ka na ba for franchise, Ma'am Christy, dito sa Yes, Kawaw? kontakin nyo lang po ako for franchise. Okay, so ilang taon? 13 years na? Yes po. 13 years na ang Kawaw, at eto na nga ho, napakaraming mga choices ang inyong pwedeng pagpilian. And guys, affordable ho yung kanilang ang kanilang presyo. Tama yung sabi mo, sulit yung inyong babayaran. So, ito ay malapit sa eskwelahan, sa isang sikat na eskwelahan dyan sa Espanya. Opo. Anong Pinoval po ako beside UST? Pinoval. Siguro nadaanan ko itong... ilan ang capacity ng inyong fast food? Mababa naman yung overhead expense ko eh. So, tingin ko okay lang. Ayan. So, bagamat malaki talaga naging epekto nung... Kasi domino yung effect ng pagtumas yung gasolina, tataas ang lahat. Pero yung mga adjustments na yun, yung iba doon inabsorb ikaw na. Hindi mo na ipinato. Opo, hindi ko pinasa sa customer. Saka, ngayon po kasi hindi pa full face-to-face yung UST. Ganun. Opo. So, ayan po yung reason na dalawa lang yung staff. Opo. Pero, naniniwala po ako, dahan-dahan lang yan lahat. Ay, yes, actually, oo. Maaring sa ngayon, hindi pa totally lahat bumabalik sa school, but definitely, lahat babalik at babalik yan sa school. Maybe next school year, something like that. Pero at least ang maganda kasi sa inyo is marami kayong product. Meron kayong mga frozen na open para doon sa mga interesado. So, kumaga, malawak yung saklaw ng business, Ma'am Christy. Hindi lang doon sa pagkain. Kasi yung iba, mabuti na isip niya yung ganito. Kasi yun yung sinasabi nga nila na maging creative ka. Ano pa ba yung pwede kong idagdag sa business ko? Ano pa ba yung so from frozen, eto na nga yung inyong ginagawa ngayon. Tama ka, partner Tony. At mamaya pagkatapos nating mag-break, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga promotional activities na ginagawa ho ng Kawaw ngayong holiday season. Meron ba silang mga mga social promos engagements, mga raffles, strategies, giveaways. or yung katulad ng binanggit Yes. natin kanina, para mas makainganyo pa ng mas maraming customers. Pero lahat ng yan ay babalikan natin. Oras natin, 32 minutes makalipas po ang 1 o'clock. Okay. Wala po ako promo for Christmas. Ay, sorry po. Bestseller ko po yung German sausage. Tapos this year, naglabas po ako ng gulana. Parang may wow factor. Ay,
Tapos, watercress shrimp dumpling. Ayan yung kakao. Una kong sarap niyan. Yung kikiam, makapaborito ko yan. Tapos, pork wonton, pork steam, siomai Japanese, siomai pork, siomai, another pork. Tapos, siopaw asado. Bago mo. Hi, Tapos, spirit. Tapos, xiaolongbao. Ano yung xiaolongbao na? Yun po yung bahay sa bawang. Hindi mo siya makikita na may sabaw pahabang na. Pag kinain mo na, Magugulat ka na lang ang init. may sabaw sa loob. Alam mo na, wala. Pero, tapos, ito talaga yung sinusigil niyo yung presyo for the student. Opo. Saka naglabas din ako ng wow meals. Nag-umpisa siya sa 50 pesos. Di ba? Nakita niyo po, yung wow meal sa kanan. Opo. 50, 65, ganun. Para po sa mga nagtitipid. Di ba? Parang, sinasabi nga nila, may mga estudyante kasi na malakas kumain. So, kung mga may choices sila, kung ito yung gusto na hindi ko kaya yung isang kilaya, ay meron naman junior na kung pwede ka. So, at least, binigay nyo sila ng choices na food. Meron pa siya German sausage, Hungarian sausage, salad. Ano yung salad sausage? Ano yung salad sausage? Gadik cute. Peppery po siya, peppery. Peppery. Maraming paminta. So, lahat yan ng 3 stages, pwede nilang ma-order online, kumbaga. Hindi lang online. Pwede rin, nag-iwan na rin ako ng maraming slogan din sa US. Nagsikat na rin po ako nabilihan ng frozen. Okay. So, kahit halimbawa, nasa ganitong linya ng business, pwedeng sa inyo halimbawa bibili. Opo, opo. Ayan, so doon sa mga naghahanap ng supplier, pwede na rin kayo na makipag-coordinate kay Ma'am Christy para hindi na kayo lalayo, hindi na kayo mahirapan. Saan ba hahanapin itong mga sausages na ito na kailangan ko for my business? So, nandyan lahat yan. Oo, at saka baka may mga in-offer pa sila na hindi natin nabanggit sa part dito. Tapos biglang maging interesado yung ating live viewers and listeners na order mamaya. So ano ba itong show blade? Tama ba yung pag-pronounce mo? Shoe bleed. show Mild, blade. mild lang po Okay. lasa niya. Mild. Mild spicy, tapos iba rin. Tapos chicken sausage, beef bangers. Nag-headbang ka siguro pag kumain ka na. Yan, tapos dips and more. Ayan, barbecue dip. May For ito chicken na- nuggets po yan. For Oo. chicken nuggets. Per kilo yung bentahan nila ka partner Tony. Opo, kasi marami po kumukuha sa akin na may pwesto eh. So, yan dips mabenta din yun. Yung ketchup, mayo na. Mabenta din yan. Saka hindi. Yung barbecue dip. Saka yung lutosa from Belgium. Ano po ba ma'am? Lutosa is potato. Wedges. Pero ginawa ko, instead na usual na french fries, ginawa ko specialty fries. Kaya wedges yan dyan. Oo. Spicy wedges. And then, For 50 pesos, ha? oo. Sulit. Opo. Baka na iba na yung presyo. Oo, ganun pa rin. Ay, tsaka may ano sila, kasi Christmas ngayon, ito mabenta. Hamonado. Opo. May Christmas lang din po ako. May Christmas lang din. Wow. So, yung mga naghahanap ng pang-giveaways na Christmas ham, diba? Pwede rin mo kayo dito sa Kawaw, pumunta, mag-iwan. Ay, usually, by bulk yan, mag-Christy. Hindi. Kasi, ako kasi kahit konti, okay na yun. Pag in-add up yan, bulk na rin. Pero kasi pang-giveaway, usually kasi isa sa mga laman ng kanilang binibigay for their employees, for their friends, kaya yung iba marami ng pag-order ng ganyan. Kasi yes po. hindi lang naman yun ang ilalagay ng keso, name it. Sabi nga nila ka partner Tony, mas mura basta malaki kita. Oo. Di ba ma'am? Oo. Ayun, kasi may bacon din sila ka partner Tony.
Ang Pinoy po kasi mahilig sa bacon. Ayoko tuwing breakfast. Oo. Mahilig ka ba sa bacon sa partner ko? Gusto ko yung isa pa, wala mo, gusto ko rin yung pero Yung ramen ng bacon. okay, siguro, ano pa yung mga plans ninyo in the coming years dito sa Taiwan? Ano pa, pagdating sa siyempre, maraming mag-franchise, marami pang mag-order. Ano pa yung mga plans ninyo in the coming years? Ano po? More on inventory. Pero may tauhan na po dun sa UST. So kung mga may sistema na supervision ka na lang ng inventory na lang yung ginagawa. Ang laking bagay. Okay, Ma'am Chris, dito sa mga gusto rin yung mag-business kasi naitayot sila na isang linggo lang. Pwede natin magbenta ng ano ba yung pwede mong ma-share based doon sa mga experience na naranasan mo. Kasi mga gusto rin na maybe kamilan ng negosyo mo or baka iba naman yung kanilang interest na First po, mag-save kayo ng content. Pag dumating yung opportunity, nakalabas ko na. may puhunan kang gagamitin. Napansin ko po yung dating mga office mates ko. Hindi hanagad ng magandang cellphone. Hindi na maganda, mahal. Tapos, or may sarili sa card, kahit hindi nila afford. Yun. Tapos, second po, kahit naman employed pa kayo, pwede na kayo dahan-dahan mag-start. Pwede na kayo hindi na kayo kailangan mag-jump talaga. Or hindi ba pagod yung trabaho? Pwede naman pagsabayin. It's just a matter of budgeting your time. Tapos pag nag-negosyo na kayo, keep your overhead low. Overhead cost low. Kasi minsan makikita mo yung iba, diba? Ang bongga na tindahan. Pwede naman practical. Or yung kita ng tindahan, binibili ng luho. Opo. Yan. Tapos, calculated risk. Dapat, hindi big risk, calculated. Calculated yung risk. Paano mo yan ginagawa? High risk, kaya na. Yung calculated risk. Yung calculated risk. Yung kumbaga, tansya mo yung hindi mo iindahin kung sakali at maaring hindi pala ganun yung Kasi pagka medyo malaki ka agad, so iindahin mo yun. Saka start small. Kasi yung iba start big. Oo. Yun yung ginawa mo. Kaya start small. Habang nag-aaral din, So, maganda yun. Kumbaga, huwag yung itahon yung sarili ko mo. Opportunity, grab the opportunity. Yan, ano ba yan? Tenacity, yung katatagan, hindi ka basta-basta mag-give up. Be brave. Kasi marami talagang mga challenges along the way. Kasi pagka medyo mahina yung loob mo, pagka ikaw na-critical lang ng konti, ayaw ka na. Laban lang. Hindi mo ba na-experience yun? Na kumbaga, hindi sila naniniwala. Kumusta yung support ng family dito sa business? Yung naging business. Sa totoo lang, yung nag-aaral ko ako ng nurse, hindi ko ako naisip na papasok ng aral. Kasi gusto niya, dito lang ako sa tabi niya. So, pero Hindi mo siya ngayon sinunod wala sa ko pag-aaral. kayo. Later, yung Natanggap na rin yan na you're now successful. Pa-shoutout ko kay Papa.
Hi, Papa. He passed away. Ay, He passed away na po. Nakikinig Nung sa COVID. namin. I'm sorry to hear that. So parang ayaw kanyang payagan during that time na kumbaga kasi babae ka nga. Usually kasi ganun na parang Opo, gusto niya kasi tulong lang ako sa kanya. Iniisip ko naman, ano nangyari sa akin? kaya talagang pinus mo yung ano mo, yung nursing, nag-end up ka sa nursing. Bakit na iba ka pa bang kurso na kinuha sa kolehiyo? Kasi di ba, gusto ko kasi pumunta ng, gusto ko mag-abroad, tapos maganda yung kita eh. At saka during the time, in demand ang mga nurses Oo. doon. Yung, Kumbaga, ang dami talaga nag-shift into Oo, nursing. sobra. Kasi nga raw, maganda yung kita, yung opportunity abroad, so mas mabilis ka na. So parang ikaw ay isa rin sa mga nahikayat doon. opo. But the good thing is, pinapos mo naman yung nursing mo, pero pinus mo pa rin yung pag-negosyo mo. Kasi pagod na pagod na ako. Ibang klase ng pagod ko. Saka pagka-graduate ko ng mga trainings tayo. Hindi ganun kadali. Kasi may pamangkin ako na talaga, pag natanggap ka sa trabaho, ang hirap pa rin ang kanilang dumadaing pa rin sila. Mahaba pa yung dadaan. Yung journey, lalo siya nakapag-abroad siya, ang lalaki raw ng pasyente, hindi mo mabuha, kasi sa Arab countries ata siya ang napunta, so marami. Pero going back dun sa negosyo, sa ngayon, kumbaga pwedeng sabihin mo ng Christine, scale of 1 to 10, nasan ka na running your business? Hindi pa rin binibigay yung 8-9 tama yun na kumbaga nandun ka pa rin sa punto na fine, may in-place system na pero hindi ka dapat makontento dun na ganun daw dapat yung mentality ng mga negosyante. Yung competition, nandyan lang yun. Kumbaga, hindi ka dapat na kasi wala naman atang business na wala kang kakompetensya lalo din sa area mo. Hindi man ganito yung business pero marami ng kainan doon. So, yung competition. So, yun na lang yung patuloy na this is my business. Yung pagkain ko, masarap yung pagkain ko. So, contact numbers. Paano din mga gusto na mag-reseller, gusto rin mag-franchise, gusto mag-order online, paano kanila mag-contact ng Christine? Viber, tapos Messenger kahit sa Messenger na lang po yung Ayan, nasa screen po. Yung mga contact na 0917-882-0362. Yan ang mga numbers, wow, sausage house, at WordPress po. So, pwede kayo mag-ipag-encourage sa kanila o pwede hindi tawagan yung mga yung gusto kayo sabi pa or sa pwede nyo sa address ng gusto para hindi na naman para sa mga estudyante. Nagkakaroon lang na maraming estudyante din sa lugar. So definitely, bukas ito para sa lahat. Yung exact address mag-Facebook para doon sa mga resident sa may Pinubal, ano ba yung exact landmark para makita nila? 97 Strawberry Valley Street, Sampalo. Beside UST po, beside Starbucks. Wow. So yun ang landmark nila, UST and yung tingnan natin, sikat naman sila. Starbucks, kasi Gabay sa Tagumpay ngayon, ka-partner ko. Sabi naman kami, nabanggit ko na ito sa mga tips niya. Ipag saga, tenacity, frugality, and telling the reason that I want to improve my life, most of all, Perfect. help to improve the life. Kumbaga,
huwag kang makakalimot talaga. Kasi yung iba, pag nakatikim lang umangat lang ng konti, nalimutan na may creator. Kung baga, yung love natin dun kay God, hindi natin dapat na kalilimutan. Ano man yung kahit sabihin mo, sikat ka na, mayaman na, may maganda na yung takbo ng yung negosyo. Meron lagi natin isipin na mayroong helping God, in short, yung kumbaga. So, dun sa ating mga kababayan, na anong requirements gusto mag-franchise mag-business? Ano pa? 40,000 po. Kasi dito, Wala pa. kasi pero advantage yun sa kanila. Kasi tinutulutuan So, sa halagang 40,000, pwede mo silang Opo. mag-start. Pero susuportahan ko sila yung sa design. Pero hindi ko na rin pububuan. Napaka-bait mo naman. And the way, sirit mo kang mabibig ang post, considerate ka din sa mga, like ngayon, magpapasko. So, paano mo pinaghahandaan ng holiday season? Yung mga freebies ko ako. Ayan, so yung mga regular customers ng Cow House, may previous daw na naghihintay sa inyo. Dun sa mga regular naman na kumakain, baka may dagdag kayong kanin. Para masarap. Kasi Pag kumain tayo ng partner po ni para dalawang extra life. dalawang extra rice. Okay. Well, Crystal, thank you for sharing your story and nakaka-inspire kasi di ba, bata ka pa during the time, kasi may estudyante ka pala, pero hindi ka sumuko doon sa mga challenges na dinaanan mo. So, yun siguro ang magandang iwan natin sa mga listeners and viewers natin na huwag kang madaling sumuko. Kumbaga, make sure na malakas ang loob mo. Dapat ba passion mo talaga yung business na papasukin mo? Actually, give your best lang. Oo. 100%. Oh, give your best. Magiging passionate ka naman eh. Parang magiging gusto mo yan. Okay. Tama naman. Kumbaga, maaari na perfect ka, pero give your best pa rin. Kaya along the way, magugustuhan namin mga pagkatuloy sa kanila. At medyo lahat ng mga hindi natin kaya ay pinahaya mo. So, nakaka-inspire na isang babae pero wala isang loob at nagpalipay sa negosyo. Isang magandang iwan natin sa ating viewers this Friday afternoon. Focus ka lang sa goal. Partner siya mag-face ko na nais ko pag-tuman tayo pa. Ano na lang si Joseph ang sinabi? Kung sa rin 6 children. Tapos may business na babae, may business na business. Kaya kasi sa bako ang still ka, as long as kumikita ka, still ka lang. Kasi nakita ko sa kuya ko sa Business is a good business kasi mahilig tayo. Pero medyo natin na pag-isipan ko din na hindi talaga ng negosyo na hindi kasi ito para pag-business after a month gusto mo lang slowly but surely ang ginagawa like ito, paano ba kailangan iwain sa pag-lutuin ng mga pagkakdurin, pagdaluwarin, paano ba? Hindi, I mean na, hanapin natin yung tatlo kasi baka sabit sa pa.
Maraming salamat for sharing ito. At sure, naka-inspire yung kwento mo na, diba, biro-biro yung pinagdaanan mo. For 13 years na, hindi mo kasi sabi mo, just as stay mo lang sa tayo, mag-reserve ko para ito. It's still a long way ahead. Thank you so much. Baka may gusto kang mag-ito. Wala po kasama na ibigay tayo na tao. Dahil hindi lang isa sa mga makakatulong para i-push natin yung gusto natin. Kasi kung wala, iba ko yun. Gusto pa kayo sa very well. So, Maraming salamat po, Ma'am Christy, apart sa Christy. Ayan, ang pagpunta dito sa DJ or ano. Kami friends, sir, ako kapatid ng kapatid. So, ngayon, wala ko ay naging kapatid ko. Pero, ni Ma'am Christy, hindi na uno ng Kawaw Social House. Sa ngalan ng partner ay niya po kasi kapatid ni Shelly salamat po sa aming butihing pastor Catholic City sa patuloy ng pagsibig. lagi pong tumutok, laging abangan ang iba't ibang kwento ng tagumpay sa likod po ng mga kilalang brand produkto o kumpanya. Ako po si Tony Cuevas, kaya naman kung meron kayong kwento na alam niyong papatok at tatatang sa isipan ng bawat Pilipino, huwag pong itago kung dapat